Hindi banta yun, hindi provocation. Walang rason na mag-exercise sila doon sa lugar na yun. Hindi naman sila South Pacific country. Pagpapakita ng puwersang militar. Ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang ballistic missile test ng China sa South Pacific na anyay isa ring malinaw na provokasyon at ipinahihiwatig na banta sa rehiyon. Binigyang diin din ng kalihim na hindi rin dapat ipagwalang bahala ang posibleng epekto nito sa kapaligiran at ang kawalan ng konsultasyon sa mga bansang maaaring maapektuhan. So this is a pattern, sa tingin ko, ng provocation ng China na magpakita ng muscle. No? At it is a demonstration of force na hindi kinakailangan. No? Lalo-lalo na dito sa South Pacific, sa Pacific Islands. Ito, hindi lang nakakabahala sa Australia at sa New Zealand kung sino ang ating mga like-minded partners, kundi sa buong region. Bakit ka nuclear-powered submarine launch doon sa lugar na yun? Wala akong makitang ibang rason kung hindi nagpapakita ito ng forward positioning, capability, and it is an implied threat. Provokasyon nito, walang iba. Bagamat hindi nangyari ang missile test sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, sinabi ni Teodoro na dapat pa ring maghayag ng pag-aalala ang bansa bilang isa sa mga nasa rehiyon ng Pacific. Inaasahan din anya na makatatanggap ito ng malawakang pagbatikos mula sa international community. That is not within our territorial sea. But we can certainly raise our concerns for regional peace and stability because we are a Pacific Island country. So, I mean, this is once again, I'm sure, will be subject to massive international condemnation. And we should add our voice to that. We cannot remain silent. Samantala, sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, binigyang diin ng Department of National Defense ang kahalagahan nito sa pagtataguyod ng mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng paggunita, naglunsad ang WPS Transparency Office sa pakikipagtulungan ng mga artists, cultural organizations at iba pang stakeholders ng mural competition kung saan ipinahayag ng mga Pilipino artists ang kanilang pagmamahal sa bayan at suporta sa paninindigan ng Pilipinas sa pamamagitan ng sining. Ayon kay Secretary Teodoro, patunay ang mga mural na mas malalim na ang pag-unawa at pag-aako ng mga Pilipino sa West Philippine Sea bilang bahagi ng teritoryo ng bansa. Well, ito ay nagpapakita ng internalization at saka ownership, pag-aako ng West Philippine Sea. At ito'y tama lamang dahil karapatan natin to at ipinapasa natin sa knowledge sa ating mga kabataan. Layunin ng proyektong ito na palawakin ang kaalaman at pagpapahalaga ng mga Pilipino sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng sining. Sa tulong ng mga Filipino artist na ito, inaasahang mas maraming Pilipino ang mamumulat ukol dito. Sinabi rin ni Teodoro na malaki na ang naidulot ng Arbitral Award sa nakalipas na 10 taon dahil mas lumawak ang kamalayan ng mga Pilipino at mas tumibay ang diwa ng pagiging isang bansa. Anya, ang pagkakaisang ito ay dapat maisalin sa mas malawak na pagkilos mula sa pagtatanggol sa West Philippine Sea at iba pang teritoryo ng bansa hanggang sa pagpapalakas ng ekonomiya at pagbawas ng labis na pagdepende ng Pilipinas sa China. Napakalaki, nakita nyo na. From nothing, nagkaroon ng convergence, nagkaroon ng awareness, nagkaroon ngayon ng sense of statehood and nationhood ang Pilipino. Nakita mo yung mga mural lamang, that speaks for itself. Iginiit ng Department of National Defense na ang patuloy na pagpapalalim ng kamalayan ng mga Pilipino sa kahalagahan ng Arbitral Award ay mahalaga sa pagpapatatag ng soberanya, pagtatanggol sa pambansang interes at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.